Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Taong 1995, sa lalawigan ng Cebu. Magbubukid ang aking mga magulang at namulat ako sa hirap ng buhay. Tanging pagsasaka at pagtatanim ang aming pinagkukunan ng pagkakakitaan. Kung kaya't hanggang sa magbinata na ako, ay ako na rin ang nagsasaka ng lupang namana ng aking mga magulang. Sagana kami sa kamote at mais. At kung nais naman namin kumain ng karne, magkakatay kami ng alaga naming hayop. Pero pagdating sa mga luho, yan ang wala kami. Hindi kami nasanay sa ganyan. At sa hirap ng aming buhay, mga 3 taon bago ako makapagpalit ng tsinelas. Kung kaya't butas na ang sakong ng ginagamit kong tsinelas bago pa yun mapalitan. At sagana na rin yun sa alambre, lalo na yung ilalim nito. Yung sinasakan naming lupa ay may kalayuan sa amin. Nasa paanan nito ng bundok. Lalakad ka muna ng milya-milya bago tumarating. Kung kaya't napakahalaga sa amin ng mga alagang hayop, kagaya ng kalabaw. Kung kaya't parang pamilya na rin ang turing namin sa alaga naming kalabaw. Madalas ako lang nagpapastol ng mga alaga namin at ako rin ang nagpapaligo. At kapag talagang matindi ang sikat ng araw, idinadala ko si Ranger sa paborito niyang lubluban. Si Ranger po ang alaga akong kalabaw. Yung lubluban niya, dun yun sa may pangalawang ilog na tinatawiran namin bago makarating sa sinasakahan naming lupa. Medyo malayo din yun. Pero dun ang gusto ni Ranger dahil ubod ng lamig ang tubig dun. At kitang kita ako sa kanya yung saya niya kapag naliligo siya dun. Minsan ay napakatindi ng sikat ng araw. Mga ilang linggo na nun na hindi talaga umuulan. Ni kahit ambon ay wala. Ngunit si Ranger ay napakasipag pa rin. Talagang kayod ng kayod. Kahit mabibigat, buhat lang ng buhat. Hila lang ng hila. Kung kaya't naisip ko na, idaan muli si Ranger sa paborito niyang lubluban. Tinapos ko agad ang gawaing bukid. At sa kasagsagan ng tanghalian, habang tirik na tirik ang araw, ay sinadya namin ni Ranger ang ilog na yun. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, narating na rin namin ang ilog. Bibihira lamang ang naliligo sa lugar niyon, dahil na rin sa layo nito. Nang makarating kami ron, hinayaan ko muna si Ranger na maglublob na maglublob. Inilarga ko ang kanyang tali at hinabaan ko pa para makapag-enjoy siya ng husto. At dahil sa init na rin ng panahon, naisip ko na rin maligo. Kung kaya't naghanap ako ng pwedeng matalian ni Ranger. Kakahanap ko, may nakita akong puno na malapit dun sa ilog. Dun ko ito tinali. At habang pinapaikot ko ang lubid ni Ranger, ay napansin ko ang isang baging. Dahil parang nakatusok ito sa sanga ng puno. Napaisip ako dahil ang galing naman nito. Naisip ko na baka may gumawa nito. Ngunit nang suriin kong maigi, may karugtong pa pala ang baging na yun at nasa kabilang banda ng puno. Kumbaga tumagos ang baging na yun sa sanga ng puno na yun.
At ang sanga ay medyo malaki din. Halos sinilaki ng hita ko yung sanga na yun. Kung kaya't manghang-mangha ako na hindi ko mawari. At sa dulo ng baging na yun, yung parte na tumagos, may parang buto. O parang may kuko ito. Pero parte pa din siya ng baging. Sa sobrang tuwa ko, ay hinawakan ko ang parte ng baging na yun na tumagos sa sanga. Nung hinahawakan ko na to, bigla na lamang itong naputol at nalaglag sa aking palad. Kung kaya't itinago ko ito. Hinubad ko ang aking suot na t-shirt na kulay puti at ibinalot ko dun yung naputol na baging. Matapos yun, bigla na lamang parang nag-ingay si Ranger na parang ayaw na nitong maligo. Kung kaya't imbis na maligo, ay hinila ko na si Ranger pabalik sa amin. Hindi ko naman ganong inisip pa yung nakuha kong baging. Pero itinabi ko yun ng maayos sa aking lagayan ng damit at ibinalot ko sa isa ko pang puting panyo na para bang isang souvenir. At ganun lang din naman ang naiisip ko dun. Makalipas ang ilang linggo, ay bumalik muli kami ni Ranger sa paborito niyang lubluban. Nang tingnan ko muli yung pinagkuhaan ko ng baging, ay ganun na lamang ang pagtataka ko nang bigla na lamang namatay yung puno. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ako ng pagkakataong makapagtrabaho sa syudad. Inaya ako ng isa kong pinsan na gwardya. Ayon sa kanya, nangangailangan daw yung kumpanya nila ng karagdagang gwardya. Pero bago yun kailangan kong sumailalim sa pagsasanay dahil requirement kasi ng agency. Pansamantala ko munang iniwan si Ranger at iniwan ko sa mga kapatid ko. At dahil bagong salta sa syudad, dun muna ako nakitira sa pinsan ko. May mga kakilala ng mga pinsan ko dun. Pero marami pa ring tambay na nakatira. Medyo squatter kasi ang tinitira ng pinsan ko. Habang nasa training pa lamang ako, makailang beses akong napagtripan ng mga tambay at adik sa lugar na yun. At dahil bagong salta lamang ako dun, ako na talaga ang umiiwas sa away. Yung dinadaanan ko pa uwi, iniikot ko pa yun. Para lamang sa kabila ako makadaan upang makaiwas sa mga nangtitrip sa akin. Dahil madalas, hinihinga nila ako ng pera. Kahit nga ang pinsan ko, kamuntik-muntikan na ding napapaaway sa lugar na yun, sa dami ng mga siraulo. Isang araw, habang naghahalongkat ako ng aking gamit, dahil naghahanda na akong mag-apply na bilang gwardya. Kinabukasan kasi nun mag-a-apply na ako. Habang naghahalongkat ng mga dadalhin, muli kong nakita yung puti kong panyo. Pagdabuklat ko, naroon pa rin yung baging na nakuha ko sa may malapit sa ilog. Kung kaya't naisip kong ilagay yun sa aking bulsa. Naisip ko na baka pampaswerte. Kinabukasan pag-apply ko, laking tuwa ko. Dahil sa dami nang nag-apply ng pagiging gwardya sa mall na yun, ay isa ako sa napili. At mismong head pa ng security ang pumili sa akin. Kung kaya tuwang-tuwa ako. Kaagad kong ibinalita yun sa pinsan ko. Kaya tuwang-tuwa kami parehas. At dahil may duty pa ang pinsan ko, nauna na akong umuwi. Gabi na nun, at maalinsangan ng panahon. Kapag ganun ang panahon, madalas napakaraming tambay sa aming lugar. At dahil na rin sa tuwa ko sa resulta ng application ko,
ay hindi ko na naisip yung mga tambay sa aming lugar. At kagaya nga ng aking inaasahan, nakahamba lang na naman sa aming eskinita ang mga tambay habang nagiinuman. Pagkapasok ko pa lang sa eskinita, ay umaalingaw-ngaw na yung mga boses ng mga to. Panay mura at ang lalakas ng tawanan. Humahalakak na parang kanila yung lugar. Kung kaya't pinilit ko na lamang itong baliwalain. Hindi ko na lamang ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. At habang naglalakad, medyo itinungo ko na lamang ang aking ulo. Masikip lamang ang iskinita na yun. Halos 2 katao lamang ang kakasya kapag maglalakad. Nang patapat na ako sa mga nagiinuman, biglang tumayo yung isa sa mga tambay dun. Siya yung madalas mangikil sa akin. Tumayo ito bigla at biglang tumahimik ang nagiinuman. Pagkatapos nun, bigla na itong inusog ang nakaharang na upuan at mesa at pinadaan ako. Gulat na gulat ako. Pare, daan ka na. Nagkakasiyahan lang naman kami. Saglit lang to, sabi pa ng tambay. Kung kaya't tumango lamang ako. Pagkadaan ko, saka uli sila nag-ingay. Hindi ako makapaniwala. Tuwang-tuwa ako at gulat na gulat ako na kung ano kaya yung nakain nun. Pero simula nung dinala ko yung baging na yun, ay hindi na ako ginambala ng mga tambay dun sa lugar na yun. Kung kaya't hindi ko na inilayo sa katawan ko ang baging na yun. Pero sa isang banda, naisip ko pa rin na baka nagkakataon lang. Nung nakapasok na ako bilang gwardya, may isang insidente sa mall na hindi ko malilimutan. Biglang may nagsisisigaw na babae. Bigla itong tumakbo sa akin at humihingi ng tulong. Nahablutan siya ng bag. At bilang gwardya, tinapad ko lang din ang aking tungkulin. Pagkaturo ng babae, kaagad kong hinabol yung snatcher. Takbuhan kami. Hindi lang naman ako humabol. Mga 3 kaming gwardya ang tumatakbo at hinahabol yung magnanakaw. Pero lintik ang bilis ng takbo ng magnanakaw. Hinabol ko ng hinabol. Hanggang sa madapa na yung isa kong kasamahan at hindi na nakahabol pa. 2 na lamang kaming humahabol sa magnanakaw. Todo takbo pa rin yung lalaki. Kung kaya todo takbo rin ang ginagawa ko. Hanggang sa napahinto na lamang ang kasama ko dahil sa sobrang hingal. Hindi na nito kayang makasabay pa. Kung kaya't ako na lamang mag-isa ang tumatakbo. At sa puntong yun ay hindi ako nakakaramdam ng pagod. Parang baliwala lang sa akin. Takbo lang ako ng takbo. Ganun din yung magnanakaw. Takbo lang din ito ng takbo. Maya-maya ay lilingon yung magnanakaw dahil akala niya nakalayo na siya. Laking gulat niya nang makita niya akong nasa likuran. Takbo pa rin ang takbo hanggang sa pumasok na ito sa isang eskinita. Hinabol ko pa din yung snatcher. Tumakbo pa rin ako ng tumakbo. At habang tinatahak namin ang eskinita niyon, pasikip ng pasikip ang eskinitang dinadaanan ko. Hanggang sa dumating na sa dead end yung eskinita. Wala nang lusutan pa. Pagkadating sa dulo, biglang humarap sa akin yung snatcher at bumunot ito ng patalim. At kasunod naman nun, naglabasan ang mga taong naroroon.
na sa tingin ko kakilala ng snatcher. Unti-unti ay napapaligiran na nila ako. Nung mga sandaling yun, biglang nakaramdam ako ng pag-init mula sa aking bulsa. Biglang uminit yung panyo sa aking bulsa. At para itong tumitibok na parang may sariling buhay. Sa puntong yun, kahit kaba o nervyos, ay wala akong nararamdaman. Kahit napapaligiran na ako nang sa tingin ko ay nasa 10 kalalakihan. Habang ang snatcher ay hawak-hawak naman ang patalim na nasa aking harapan. Nung mga sandaling yun, kahit napapaligiran ako, ay parang biglang may bumulong sa akin. Nakausapin ko raw yung snatcher. At yun nga ang ginawa ko. Pare, akin na yung bag. Kalmado kong boses na nakatuon sa snatcher. Biglang umambay yung snatcher na parang sasaksakin ako. Ngunit hindi ako nagpatinag. Tinitingnan ko lamang siya. Nang maya-maya pa, bigla nalang lumuhod yung snatcher at itinapon palayo ang hawak na patalim. Nagawa niya lang daw yun dala ng matinding pangangailangan. Matapos yun ay iniwan niya sa lapag ang kinuha niyang bag. Dinampot ko yung bag at bawat kilos ko ay napapatras yung mga kalalakihang nakapaligid sa akin. Hindi na ako nagsalita pa. Pagkakuha ko ng bag, naglakad na ako palayo sa iskinitang yun. Ngunit bawat kilos ko, hanggang sa pag-alis ko, ay tila walang makalapit sa akin. Pagkabalik ko sa aking post, tuwang-tuwa yung babaeng nakuhaan ng bag. At dahil dun inabigan pa ako ng pabuya. Tuwang-tuwa din ang head ng security namin at yung iba pang boss sa pinagtatrabahuhan kong mall. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ng konting kasiyahan sa aming pinagtatrabahuhan. At pagtapos ng duty, nagkaroon ng konting inuman. Nagkakakwentuhan sila na yung iba pala naming kasamaan sa trabaho ay may mga tanga na pangdepensa. At yung iba ay may mga dasal na palanggalang. Yun ang pinagkukwentuhan nila. Yung isa kong kasama, si Kuya Jim. Isa sa mga veteranong gwardiya dun, nagkwento. Alam nyo ba, isa sa pinakamainam na anting-anting yung baging nalagpasan. Anong anting-anting yun? Tanong ng mga kasamahan namin. Kapag ikaw nakatsyempo ng isang baging na tumagos sa sanga ng kahoy, o yung tumusok talaga at tumagos yung dulo hanggang sa kabila, kuhain mo yun. At yun ay magandang pananggalang, magandang depensa, at ilalayo ka nun sa panganib. At pangontra rin yun sa mga may tanga ng kabal. At isa pa, ay swerte ito sa buhay. Yung anting-anting na yun, tinatawag na ugat na lagpasan o baging na lagpasan. Pagkadinig ko nun, bigla akong kinilabutan. Dahil ganun na ganun yung nakuha kong baging. Ngayon ko lang nalaman na ganun pala ang tawag dun. Ugat na lagpasan.
Sa ngayon, ay ako na ang pangalawa sa pinakamataas na security officer sa aming pinagtatrabahuan.